Yo mga boss, eto good morning. May kakalikutin tayong bagong luma na battery. Old stock, old or new stock. Parang si Wandila sa yung pagmukha niya, bagong luma. Bago pero nakakasawa. So dito sa amin update, wala pa rin kuryente. At thanks kay Dea kasi nga meron tayong ginagamit na 24/7 non-stop. Yan. Ayos na ayos. So wala pang kuryente, nagsanib pa rin ng iba't ibang probinsya at para ayusin lahat ng mga natumba. Kasi ang dami guys, converts natumba. Ewan ko nga kung bakit ganun. 1 feet lang yata nakabound sa lupa. So ganun nga, marami pa. Kasabay na siguro yan dito sa area ko, bagsak. So no need naman kasi meron naman tayong kuryente sarili. Bagsak yung ating nahila. Pero yung converts natin buo. Pero yung si Aurel ko bagsak. So ito yung kakalikutin natin, bagong luma. It's not mine. Pasensya na kami, medyo malikot itong video natin. Wala siyang EIS. Wala tayong pambili ng camera na meron siyang EIS OIS, Optical Image Stabilization. So yan guys, yung ating kakalikutin ay LB Topsan. At ito yung kanyang fabrication date yata nandito, yan o. So, LB Topsan 2023 06. So, siguro ito ay 2023 siya nagawa. Ayan. So, rechargeable lithium iron phosphate battery. Yung long life. Minsan kasi talaga guys, ay yung mga claim kasi kung minsan hindi niya inaabot. At ano ba natin ito i-depensa? Kasi kahit sabihin natin na yung kanyang life cycle ay umaabot ng 4,000 cycle, 5,000 to 6,000 cycle, kung minsan di niya inaabot. So, ganito na lang para kahit paano may depensa natin. Wala pong forever. Wala po. Hindi po natin masasabi na isang item ay tatagal ng ganon, katagal na hindi magkakasakit. Tayo nga hindi natin masasabi. Malamang siguro guys ay hindi naman siguro yung battery. So check pa rin natin. Kasi ang sabi ng may-ari dito ay hindi na daw umaabot ng fully charged. At sana abutin niya ng 14.3, 14.4 or max charge 14.6. 12 volt 100 ampere. Information rated voltage 12.8. Parang 13.3 lang yata yung kanyang max na naabot na. Hindi na tumataas doon. Cut off voltage 10 volt. Yung kanyang off. Then charge current 30 ampere. Uy! Yun nga lang 24 volt to. Yang sa. Okay sana kung kung 12 volt. Pero okay na rin kasi nga ayan, meron tayong si Thunderbox. Si Thunderbox kasi hybrid, hindi rin natin magagamit. So, standard charge current 30 ampere, maximum continuous discharge 100 ampere. Maximum discharge is nasa 200 ampere. Bali ito ay binakbak na ng may-ari. Kilala daw kasi si LB Topsan na antukin yung kanyang BMS. Natutulog, lalo kung na-drain masyado. Ito ay hindi naman siya na-drain masyado, hindi naman siya inantok. Pero yun lang talaga, hindi siya na-fully charged. Hanggang 13.3 lang. Yeah. Gas-gas na naman yung lamesa natin. Oh! Ito guys yung battery, cylindrical type ang ginamit. Yung BMS nya guys ay 100 Ah na 4S. Any idea guys kung anong klaseng BMS to? Paki-indicate sa comment section. So ito yung kanyang cells, 32700 6000 mAh 3.2. Ang fabrication date niya ay 2023. So, bagong-bago pa siya. 5/27. Ang problema lang kasi sa mga ganito kung minsan lumuluwag dito. I-check natin mamaya.
para ma-verify natin. So ayun guys, i-check natin yung kanyang voltage kung ilan yung natitira. Yan. Overall ay nasa 11.2. So hindi naman natulog yung kanyang BMS, di siya antukin. So check natin dito per cells. Two point eight, 2.7, and 2.7. So okay naman siya. Yun nga lang kasi hindi siya ma-full charge. So ayan guys, natanggal na natin. Need lang kasi natin i-trace kung may isang mga cell na ganito na parang nagbubuhat kayong matatangkad tapos may nakasabit na dalawa or tatlong maliliit. At yung bawat row niya kasi baka mamaya may kulang na yung capacity nung isang ano niya, row. So na-test ko na sila lahat guys at wala naman ako nakikitang problema. Pare-paras din naman row by row. And na-test ko dito sa unang row, 2.7 lahat, 2.7 dito sa pangalawa, 2.8 dito sa pangatlo, 2.8 dito sa pang-apat. Well, normal na yan kasi nga na discharge na to, nagamit ng may-ari. So, brownout kasi dito sa amin kaya no choice kundi gamitin niya yung medyo tatamlay-tamlay na battery. So ngayon ay susubukan natin siyang i-charge, i-assemble ko siya, subukan natin i-charge. Siguro ang gagawin na lang natin ay maglalagay tayo. Siguro unbalanced talaga. Kaya siya nagka-cut off mag-charge. Maglalagay na lang tayo ng equalizer na 5 ampere. So ito ilalagay natin. So dito guys, may napansin ako dito sa battery ni LB Topsan. Kung sa bagay kasi ito ay design naman na niya. So wala na tayo doon. Napansin ko lang naman. Sa atin kasi na mga nagdi-DIY ng mga battery pack, yung kanyang mga bus bar, minsan nga unacceptable sa atin yung manipis eh. Dinodoble pa natin. Pero dito kay LB Topsan kasi PCB yung ginamit. PCB guys. Tapos bawat cells ay meron siyang resistor yan oh. Merong resistor. Kung sa bagay kasi itong battery ni LB Topsan na ganito, yung mga cylindrical na ganito, no need na lalagyan ng bus bar. Yun nga lang kasi pag magta-transfer ng power kung sakaling hihina-hina yung connection ng iba, maluwag ganon. So, stop na kumbaga yung ito maluwag dito. Tapos dito hindi. So kahit pa paano sana, yung power dito sa kabila makakatulong pa siya. So kung maluwag na dito, tapos dito maigpit, di na yan makakatulong kasi nga hindi kumbaga fair yung connection dito. Kasi nga, tingnan nyo guys, resistorized siya. Ayan. Kahit sabihin na natin na 0.1 ohms yung isa dyan, hindi niya kayang dalhin yung power kumbaga. So yun lang naman yung napansin ko dito. Kung sakaling mag-loss dito tapos dito maigpit, hindi na makakatulong kumbaga dito. Kahit pa paano makatulong pa yun sana. So yun lang naman guys ang napansin ko dito. Siguro design naman na ni LB Topsan sa kanyang mga battery. Napansin ko lang naman, baka may mga magalit sa akin, design niya ni LB Topsan. So napansin ko lang naman. Kasi nga tayo pag nagdi-DIY tayo tapos napansin nila na parang manipis or wala siyang bus bar papunta sa kabila. Parang foul kagad 'yon.
Sa bagay dito kasi no need ng ng bus bar kasi nga meron na siyang mga screwan niya ganun, dugto-dugto na lang. Yun nga lang kasi pag mga ngapit bahay, wala siyang magandang tulay papunta sa kabila. Yun ang problema ko minsan. Minsan dito may mga portion pag malakas yung load mo, yung ibang mga portion niya mainit kasi nga maluwag. Sa bagay dito pag ganun yung nangyari, maluwag dito papunta doon. So doon lang yung mawawala. Bawas lang yung kanyang power. Pero kung sakaling makapal siguro sana, kahit pa paano, makatulong pa yung pangalawa, pangatlong layer niya. Ay syempre siguro doon na magkakaroon ng imbalance, doon na magkakaroon ng hihina yung iba malakas kasi nga naiiwan na siya. So parang gano'n. Design yan ni LB1000. So subukan natin na i-assemble lahat. So ngayon guys ay ilagay natin yung active equalizer. Baka naman ito lang yung problema kaya hindi niya napupuno. Pag napuno yung isa or yung isang cell, nag-stop na siya kahit naiiwan yung iba. So mas maganda talaga meron siyang active na equalizer. May equalize niya yung laman sa loob ng battery. Then iset na lang natin sa inverter natin kung anong klaseng inverter meron tayo. Kailan meron siyang time or titigil siyang mag-charge para ma-equalize ng ating active equalizer. So pwede namang iset gaya ni Thunderbox, meron siyang time para mag-rest. Hindi mo na niya i-charge kumbaga. Hayaan niyo muna mag-equalize yung laman ng battery, yung float charging. So subukan natin. Milaw. Medyo milaw. So malamang ay mababa yung kanyang voltage. Check natin. Check natin kung bumukas yung BMS niya. Uy. May tama na yung ating tester. So positive and negative sa battery. 11.2. So okay naman siya. Check. So yun guys, naka-charge na tayo gamit si Samdon na MPPT charge controller. And yun, bumukas na yung ating equalizer. Yan. Pero hindi pa siya nag-equalize kasi nga mababa pa yung kanyang voltage. Ilang volts ba to? 4.8 lang. 4.8 ampere. 60 ampere yung kanyang maximum. 12.9. So mababa pa. Malamang ay bukas na to matapos ng hapon or next day pa matapos kasi balita ko makunat ang LB1000. So ganun na lang, update ko na lang kayo sa next na vlog ni Juan Dilusag.